Diyos. Ang edukasyon ay susi ng tagumpay. Ito ang kasabihang madalas kong marinig, makita at mabasa sa mga paaralan. Ngunit gaano ba katotoo ang kasabihang ito? Bakit maraming nakapagtapos ang walang magagandang trabaho? Ang edukasyon ba ay makakamit ng taong anak mahirap lang? Bago ninyo bigyan ng buhay ang aking kasaysayan sa programang Buhay Mo, Buhay Ko Konektado, ay hayaan ninyo muna akong batiin kayo, sampo ng iyong libu-libong tagapakinig, ng isang napakagandang dapit hapon sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa sagisag na Miss Dreamer, 26 years old at kasalukuyang naninirahan sa isang barangay ng Kabuntalan. Panganay po ako sa 10 magkakapatid. Masasabi kong maswerte kaming magkakapatid dahil sa pagkakaroon ng mabait, mapagmahal, masipag at responsableng mga magulang. Hindi ko alam, LR, kung sino ang mas matanda sa atin. Ngunit hayaan niyo akong tawagin ko kayong ate habang isinasalaysay ang aking kwento. Tandang-tanda ko pa noon. Maliit pa lamang kami ay pangingisda na ang hanap buhay ng aking mahal na ama. Mahirap lamang kami, ate. Hindi nagkakasya ang kita ni ama sa aming pangunahing pangangailangan. May mga gabing natutulog kaming magkakapatid na kumakalam ang tiyan dahil hindi kami nakapaghapunan. Ate, mahirap matulog pag walang laman ang tiyan. Pero kailangan naming tiisin ang gutom na aming nararamdaman dahil maaaring yun ay tadhana na sa amin. Hindi ko naman masisisi ang aking ama't ina dahil ginagawa nila ang lahat para buhayin kami. Umaga't gabi nasa bukid sila para maghanap ng ipapakain sa aming magkakapatid. May mga araw din na lugaw ang niluluto sa amin para magkasya ang bigas sa isang araw. Alam mo ba, ate, kapag nagugutom ako, ini-imagine ko na lang na kumakain ako ng marami at pinakamasarap na pagkain para lang makalimutan ang gutom ko na iyon. Ang kawawa, ate, ay yung mga kapatid ko sa mga panahong yon. Umiiyak sila kapag kumakalam ang kanilang mga sikmura. Minsan pumunta si ama ng Cotabato City upang makabili ng mga gamit sa kanyang pangingisda. Sumama ako sa kanya, ate. Pagkasakay namin ng sasakyan ay may nakita akong mga babaeng nakasuot ng pare-parehong kasuotan. Tinanong ko ang aking ama kung bakit magkakapareho ang mga suot ng mga babaeng yun. Sinagot naman ako ng aking ama,
Mga guro yan sila, anak. Sila ang mga nagtuturo sa mga batang katulad mo. Nagtuturo silang bumasa, sumulat, at bumilang. Hindi na lang ako nagsalita sa mga sinabing yun ng aking ama, ngunit may nabuo sa isip ko. Nabuo sa munting isip ko na balang araw ay magiging guro akong katulad ng nakita kong iyon. Magsusuot ng magandang uniforme at magtuturo sa mga bata sa lugar namin. Ang sarap mangarap, ate. Pakiramdam ko ay para akong nakalutang sa alaap-paap habang iniisip ko yon. Kaya lang, paano ko matutupad yon? Napaka-imposibleng mangyari ang pinapangarap ko, Ate LR. Ang lugar namin ay walang sariling paaralan. Halos 20 kilometro pa ang pagitan ng lugar namin mula sa paaralan. Kailangan mo pang sumakay ng pamboat at motor bago ka makarating sa paaralan. Wala namang magpapasakay sa'yo kung wala kang perang maipapamasahe. Kahit anong gawin ko, hindi ko kayang lakarin yun dahil dadaan pa sa tubig at idagdag pa ang sobrang layo. Ang munting isip na yon na nangangarap ay nalilito, Ate LR. Paano ba magiging guro balang araw ang batang ipinanganak na mahirap? Na kahit nga pagkain niya ay hindi sapat para sa 3 beses araw-araw. Pag-aaral pa kaya ang matustusan? Hay, ate, nakakalito. Basta sa mga panahon yon, walang laman ang isip ko kundi makapag-aral at matupad ang pangarap. Ngunit ate, papaano ba? Ano ang gagawin ko? Hanggang sa kinausap ko ang aking ama't ina, kailangan kong gumawa ng hakbang para matupad ang aking pangarap na iyon. Sinabi nilang papag-aralin nila ako sa darating na pasukan. Kaya lang magtitiis daw ako sa makakayanan nila. Nangako naman ako na magtitiis at magsisikap para hindi masayang ang gagastusin nila sa akin. Taong 1993 nang una akong tumapak sa paaralan. Pumunta ako sa Taviran Elementary School para magpatala ng grade 1. Ang saya-saya ko sa mga panahong yon. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. Kasama ko ang aking ama sa pagpunta sa nasabing paaralan. Ang dami ring mga bata na kasama ang kani-kanilang mga magulang para magpatala na rin. Alam mo ate, hindi ko maiwasang mainggit sa kanila. Ang gaganda at ang babago ng kanilang mga suot. May dala-dala rin silang mga iba't ibang pagkain sa kanilang mga kamay. Samantalang kami ng tatay ko ate, nakasuot ng lumang damit at lumang tsinelas. Para kaming pulubi kung ikumpara sa mga taong nakapaligid sa amin. Ate, nakakainggit ang dala ng mga batang yon. Gusto ko sanang bumili ng mga pagkaing tulad ng hawak nila. Kaya lang, bumulong sa akin ang tatay ko at sabi niya, "Anak, kapag bibili tayo ng ganyan, ay hindi tayo makakauwi.
Itong pera natin ay para lamang sa pamasahe natin pag-uwi. Ang sagot ko na lamang sa tatay ko, ate, Ama, pwede bang kahit malamig lang na tubig ang bibilhin ko? Uhaw na uhaw po ako. Binigyan ako ng tatay ko ng piso upang makabili ng cold water. Pagkabili ko, agad akong nagpalista ng pangalan at umuwi kami agad para makapangisda na rin muli ang aking tatay. Dumating ang araw ng pasukan. Masaya ako, ate, dahil masisimulan ko na ang pagtupad sa pangarap ko. Nag-aral ako ng mabuti. Binibigyan ako ng pera, ngunit nauubos lang sa pamasahe. Walang budget para sa pagkain ko. Ate, alam mo ba yung pakiramdam na gusto mong kumain, ngunit hindi ka makakain dahil walang pagkain para sa'yo? At ang masakit pa at pinakamahirap, ang dami mong nakikitang masasarap na pagkain, ngunit hanggang tingin ka lang dahil wala kang pambili. Alam mo, ate, nililibang ko na lang ang sarili ko para magtiis sa mga inggit at gutom kong iyon. Ang nasa isip ko na lamang ay balang araw, makakakain din ako ng ganoon kapag natupad ko ang pangarap ko. Lumipas ang araw, buwan at naging taon. Hindi ko na malayang gagraduate na pala ako ng elementarya. Ang saya-saya ko, ate. Nakikita ko rin sa aking mga magulang ang tuwa. Ipinagyayabang din nila ako kahit naghihikapos kami, ay nakayanan nilang pagtapusin ako ng elementarya. Hanggang sa dumating naman ang pasukan para sa mataas na paaralan. Nag-enroll akong mag-isa, ngunit mahirap ang elementarya ay mas lalo pang mahirap ang sekundarya. Ngunit anumang hirap ang maranasan ko ay hindi ko inaalintana. Alang-alang man lamang sa aking pinakamimithing pangarap. Naging 6 na taon ako sa high school dahil 2 taon akong nahinto sa aking pag-aaral. Minsan kasi, ate, hindi na nakakayanan ng katawan ko ang gutom, kaya nagkakasakit na ako. Lumipas na naman ang maraming taon, dumating na naman ang araw ng pasukan. Hahakbang na ako sa kolehiyo. Papalapit na sa katuparan ng aking pangarap. Ang saya ko na sana, ate, kaya lamang naisip ko, saan na naman ako kukuha ng pambayad sa matrikula? Nahihirapan na rin ang mga magulang ko dahil marami kaming magkakapatid. Gusto ko na sanang huminto, kaya lang paano naman ang pangarap ko? Ngayon pa ba ako susuko? Parang hindi ako makakapayag ng ganon. Alam mo ba, ate, maraming luhang tumulo dahil sa pangarap na yon. Umiiyak ako buong magdamag dahil natatakot akong baka yun na ang katapusan ng pangarap ko. Hindi ko na malayang gumawa pala ng paraan sila ama at ina para maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Naghanap sila ng mautangan ng pera para lang sa pangarap kong yon. Ang matindi pa, may malaking tubo ang nasabing utang. Taong 2005, nag-enroll ako sa Mindanao State University, Maguindanao. Kumuha ko ng kursong Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. Masabi kong kinuha ko ang kursong yun dahil mahal na mahal ko ang math subject.
Magkahalong emosyon ang pakiramdam ko sa panahong yun. Masaya dahil makakapag-aral ako at matutupad ang pangarap ko. Malungkot at pag-aalala naman dahil naiisip kong umutang sila ama at ina dahil sa akin. Natatakot ako ate na baka hindi nila kayang bayaran ang utang na yon. Nahahati ang isip ko sa pag-aaral at sa pamumroblema sa buhay namin. Hindi na ako makafocus sa aking pag-aaral. Samantalang si ama at ina ay doon na halos nakatira sa bukid. Alam kong nahihirapan sila, ngunit ayaw nilang ipahalata. Responsable ang aking mga magulang. Ginagawa nila ang lahat para mabigyan kami ng magandang buhay. Ngunit ate, kahit anong gawin nila ay naghihirap pa rin kami. Nasa second semester na ako noon ng first year. May isang gabing nagising ako dahil sa ingay. Bumangon ako at pinuntahan kung saan ko narinig ang ingay na iyon. Nakita ko ang aking ama na nakahandusay sa isang sulok. Pawisan at tingin ko'y pagod na pagod. Nagsusuka siya ate at matindi ang sakit ng tiyan. Ate, awang-awa ako sa mahal kong ama. Kitang-kita ko ang kanyang paghihirap dahil sa sakit na tiyan. Gusto ko sana siyang tulungan ngunit wala akong magawa. Wala kaming pera sa mga sandaling yon. Alam niyo ba ate, nakiusap si ama na dalhin na siya sa hospital. Masakit na daw ang kanyang tiyan. Ate, paano namin maipunta si ama sa hospital gayong wala kaming kapera-pera? Sa mga sandaling yun, gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Gusto kong takasan ang tanawing yun para hindi ko makita ang paghihirap ng tatay ko. Ang sakit ate. Ang sakit-sakit sa pakiramdam. Wala nang kasing pait ang pagmasdan mo ang paghihirap ng taong nagbibigay buhay sa'yo. Ang taong naging dahilan upang makita mo ang makulay na mundo. Ang pinakamasakit pa ate, nandyan ka rin na anak niya ngunit wala kang magawa. Naghihintay ka na lang sa anumang mangyayari. Nagtatalo ang isip ko noon. Iniisip ko na wala akong kwentang anak. Wala akong silbi dahil wala akong magawa. Sinisisi ko ang sarili ko. Alam mo ate kung bakit? Dahil kung hindi dahil sa akin, hindi magkakasakit ang tatay ko. Alam kong dahil sa sobrang pagod, gutom, at pagkababad sa tubig ang dahilan ng matinding pananakit ng tiyan ni ama. Sino ba naman ang hindi susuko ang katawan sa hirap ng buhay na yon? Sa uri ng hanap buhay niya, sino ang hindi magkakasakit? Laging nakababad sa tubig, nagugutom at naiinitan ng matinding sikat ng araw. Kahit gaano kakalakas ay susuko at susuko rin ang iyong katawan. Alam niyo ba ate kung ano ang ginawa ko ng mga sandaling yon? Nagsambayang ako kahit hindi pa oras ng sambayang. Hiningi ko kay Allah na huwag niya muna kunin sa amin ang aking ama. Hindi ko kayang mawala siya. Hindi namin kayang mabuhay ng mga kapatid ko kapag wala si ama. Nagmamakaawa ako kay Allah noon. Grabe ang iyak ko sa mga oras na yun habang hinihingi ang kahilingan kong yun. Hindi ko malilimutan ang mga sandaling yun sa buhay ko. Sinabi ko rin sa pagsambayang ko
na hindi baling hindi na matupad ang pangarap ko, wag lang niya kunin si Ama. Ayokong mawala siya, Ate LR. Ayaw naming mawala siya. Sa maniwala kayo't sa hindi, pagkatapos kong magsambayang, may kamag-anak kaming pumunta sa bahay at dadalhin daw si Ama sa hospital. Siya na daw ang sasagot sa lahat ng gastos. Kahit papaano lumuwag ang pakiramdam ko. Isinugod namin sa hospital si Ama at sa awa ng Allah pagdating sa hospital ay nawala agad ang sakit ng tiyan niya. Nagpapasalamat ako kay Allah dahil pinakinggan niya ang kahilingan ko. At nagpasalamat din ako sa taong tumulong sa amin. Doon ko na sana bibitawan ang pangarap ko. Ayoko nang magtrabaho pa ng mabigat ang aking ama. Ayoko na, ate. Suko na ako. Pagod na ako. Ayoko na ring pumasok sa paaralan. Natatakot ako na baka mas higit pa. At pag-alis ko ng bahay ay magtrabaho na naman muli ng mabigat ang aking ama. Baka gutumin na naman siya. At baka sumakit na naman ang tiyan niya. Sa mga panahong hindi pa masyadong magaling si Ama ay si Ina ang naghahanap buhay. Ang aking ina ang pumupunta sa bukid para manghuli ng isda. Siya at ang dalawa kong kapatid ang gumagawa ng paraan para mabuhay kami. Ako naman ang nagbabantay sa maliliit kong kapatid at ng aking ama. Isang araw may dumating na bisita sa aming bahay. Tinawag ako ng aking kapatid habang naglalaba ako ng mga damit sa mga oras na yon. Ang dumating pala na bisita ay ang aking matalik na kaibigan. Pinuntahan niya ako para kumbensihing pumasok na sa paaralan ulit. Sinabi ko sa kanyang ayoko nang mag-aral. Totoo pala ang kasabihan na ang tunay na kaibigan ay nasusubok sa oras ng kagipitan. Dahil sa oras na yon ay ayaw akong iwan ng aking best friend. Sinabi niyang papasok ako kahit walang-wala kami. Di baling papasok na lang kaming katulong, wag lang kaming mahinto sa aming pag-aaral. Napilit niya akong bumalik sa paaralan, Ate LR. Kaya lang nang nasa paaralan na ako, lumilipad na naman ang isip ko. Naiisip ko ang nasa bahay. Kung kumusta na kaya si Ama, si Ina at mga kapatid ko. Kung nakakakain din kaya sila. Hindi rin kaya bumalik ang sakit ni Ama? Si Ina kaya kumusta? Makakayanan din kaya niya ang pangingisda? Ang gulo-gulo ng isip ko, ate. Hindi ko na maintindihan ang mga leksyon namin. Ang matindi pa, ate, ayoko na ng math subject. Sumasakit na ang ulo ko kapag nakikita ko ang mga numero. Naging hate naging hate ko na ang math. Naisip ko, ate, ang dami ko na nga palang problema. Idadagdag ko pa ang math. Hindi ko na kayang sagutin ang mga problem solving sa major subject ko. Dumating ang semestral break, nakita ko na bumagsak ako sa math subject. Nang makita ko ang mga grades na yon, nagdesisyon muna akong tumigil sa pag-aral ng isang taon. Sa buong taon na yun, tumulong ako sa mga gawaing bahay. Matapos ang isang taon, sinabihan ako nila Ina at Ama na magpatuloy sa pag-aaral. Sinunod ko naman sila kaagad. Ngunit nagpalit na ako ng kurso, ate, nang mag-enroll ako. Nagpalit ako ng kursong Bachelor of Elementary Education, Major in General Education.
Tiniis ko ang hirap na dinanas ko upang matupad lang ang pangarap ko. Hindi ko kayang ipaliwanag ang hirap at gutom na nararanasan ko. Ang importante lang sa akin ay ang matupad ko ang pangarap ko, ang matulungan ang aking mga magulang at mapag-aral ang mga kapatid ko balang araw. Ang lahat ng hirap, gutom, luha at pawis ay napawi noong April 10, 2011. Ang petsang yun, Ate LR, ang hindi ko kailanman malilimutan sa buhay ko. Ang araw ng aking graduation sa college. Ang araw ng katuparan ng aking pinakamimithing pangarap. Hindi mapigil-pigil ang mga luha sa aking mga mata habang nagmamarcha ako. Umiiyak ako, ate. Naiisip ko ang lahat ng hirap na dinaranas ko noon. Ang gutom na tiniis ko. At higit sa lahat ang inggit noon sa mga taong masasarap ang pagkain at magagandang manamit. Masasabi kong ako na yata ang pinakakawawa sa buong klase namin noon. Kitang-kita ko rin sa mga mata nila ama at ina ang hindi maipaliwanag na kasiyahan. Nakikita ko ang mga luha ni ina. Sa kauna-unahang pagkakataon, umiyak ang aking mahal na ina. Alam kong ang mga luhang yun ay luha ng kaligayahan. Nakita ko rin ang pagmamalaki sa kanila. Ate LR, ako ang kauna-unahang nakapagtapos ng 4 na taong kurso sa lugar namin. Walang batang nangarap na makapagtapos dito dahil sa hirap ng buhay. Para kasi sa kanila, ang edukasyon ay para lamang sa mga may kaya sa buhay. Nang masaksihan nila ang aking graduation, ay doon sila nagsimulang mangarap. Nangarap sila ngayon na balang araw ay matutulad sila sa akin. Matutulad sila sa batang yun na nangarap, nagsikap, nagtiis, at ngayon ay nakapagtapos. Ang mga magulang dito sa amin ay natuturing mangarap para sa kanilang mga anak. Pinakapangarap nila na balang araw ay makapagtapos din ang kanilang mga anak. Noong September 25, 2011 ay nag-take ako ng licensure examination for teachers sa Davao City. Sa awa ni Allah ay naipasa ko rin ang nasabing eksaminasyon. Ngayon, Ate LR, ay naghihintay na lamang ng item para lubusan ng matupad ang mga pangarap ko. Volunteer teacher po ako sa primary school sa aming lugar. May mga sandaling kinukwento ko ang kasaysayan ko sa aking mga pupils. Sinasabi ko sa kanila na sana maging inspirasyon nila ang kasaysayan ko. Alam mo ba, ate, sa tuwing nagkukwento ako, nakikita ko sa mga pupils ang kakaibang kislap ng kanilang mga mata. Nababasa ko na ang ibig sabihin ng mga kislap na yon ay nararamdaman ko ang pakiramdam nila. Dahil hindi ko kailanman makakalimutan ang mga sandaling nagsimula akong matutong mangarap. Ganon din ang kislap ng aking mga mata sa mga panahong yon. May mga pagkakataon ding naririnig kong nagbubulungan ang mga pupils ko. Dinig na dinig ko ang pagkasabi ng mga bata, "Si ma'am nga nakapagtapos din, tayo pa kaya? Pare-pareho lang tayo ng buhay." Ang problema ko na lamang sa ngayon ay kung papaano makatulong sa aking mga magulang. Baon na rin kami sa utang, Ate LR. May mga kapatid din akong huminto na sa pag-aaral dahil sa akin. Umaasa sila na sa lalong panahon ay matutulungan ko sila. Awang-awa ako sa kanila, ate. Ayokong masira ang buhay at kinabukasan nila. Gusto kong makapagtapos din sila sa kanilang pag-aaral. Pangingisda pa rin ang hanap buhay ng aking mga magulang hanggang ngayon.
Nakikita ko pa rin ang hirap na dinaranas nila mula noong bata pa kami. Maghapon pa ring nakabilad ang katawan sa matinding sikat ng araw. Maghapon ring nakababad sa tubig at pagtulo ng pawis na animoy tila agos kung dumaloy sa katawan ay ganun pa rin. Ate, mahina na ang aking ama't ina. Hindi na dapat ganito ang uri ng kanilang hanap buhay. Sa tuwing napagmamasdan ko ang kanilang ginagawa na nanlalambot po ang buo kong katawan. Awang-awa ako sa kanila, ate. Hindi ko kayang pagmasdan ang mga magulang kong nahihirapan. Nahihiya ako, ate. Nahihiya ako sa mga magulang ko dahil hanggang ngayon ay hindi pa ako nakakatulong sa kanila. Gusto ko na talagang tulungan sila ama at ina. Gusto ko nang kunin ang responsibilidad sa kanila. Gusto ko nang magpahinga na sila. Gusto kong iparanas sa kanila ang magagandang buhay. Ngunit ate, kailan? Kailan kaya ako makakatulong? Kailan ako makukuha ang responsibilidad sa kanila? Kailan ko maipaparanas sa kanila ang magandang buhay? Sana lang ay sa mas lalong madaling panahon. Huwag naman sana maging huli na ang lahat. Sana lang sa lalong madaling panahon ay magka-item na ako. Magiging mabilis sana ang proseso ng aking mga papeles. Sana, ate. Sana. Para makabawi naman ako sa kanila. Masuklian ko naman ang hirap na dinadanas nila. Bago ko po wakasan ang kwento ko ng aking buhay, ay hayaan po ninyong maging tulay ko ang programang ito upang maipaabot sa mahal ko sa buhay ang mga mensaheng ito. Sa aking ama't ina, ama, ina, salamat sa pagmamahal, salamat sa suporta, salamat sa tiwala, at salamat dahil kung hindi dahil sa inyo ay hindi ko matutupad ang pangarap ko. Ginawa ko po ang lahat para hindi masayang ang inyong pinaghirapan. Ang swerte ko dahil kayo ang aking mga magulang. Kung mamamatay man ako at sakaling bigyan ni Allah ng buhay ulit, hihilingin at hihilingin ko pa rin kay Allah na kayo pa rin ulit ang aking mga magulang. Ama, alam ko ang paghihirap mo. Nagkakasakit ka dahil sa amin. Para buhayin kami ng mabuti. Nagkasakit ka noon dahil sa pag-aaral ko. Tiniis mo ang hirap mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Ikaw naman, ina, salamat sa pagtatanggol, sa mga pagmamahal at sa pag-uunawa. Mahal na mahal ko po kayo ni Ama. Ama, ina, tulungan po ninyo akong idalangin na magiging mabilis ang proseso ng aking papeles upang matulungan ko na kayo. Wala po akong ibang hinahangad ngayon kundi ang makatulong po sa inyo. Sa mga nakikinig ngayon, lalo na po sa mga kabataan, sikapin po nating makapag-aral. Ang edukasyon ninyo ang makakatulong sa inyo. Yan ang kayamanang hindi mawawala at hindi mananakaw ni numan. Huwag sana ninyo gawing dahilan ng inyong kalagayan sa buhay. Magsikap at matuto lamang tayong magtiis. Walang imposible kung talagang gusto nating makapagtapos ng pag-aaral. Huwag lang tayong makakalimot na tumawag sa itaas. Hindi niya tayo pababayaan. Lady Rose, dito ko na po wawakasan ang kwento ng aking buhay. Maraming salamat sa iyo at sa lahat ng bumubuo ng programang Buhay Mo, Buhay Ko Konektado. Sana po ay napulutan ng gintong aral ang kasaysayan kong ito. At sana lumawig pa ang programang ito
upang marami pang mapayuhan at matulungan. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Miss Dreamer ng Kabuntalan, Maguindanao. At bago ko po tuluyang wakasan ang kanyang kasaysayan, ang kasaysayang yun ay pinadala sa atin noong 2012. Mula nang maisahing papawid po ang kanyang kasaysayan, ay narinig po ng ating station manager, kaya tinulungan niya po ang ating letter sender na si Miss Dreamer para sa mabilis na pagpuproseso ng kanyang mga papeles para makakuha siya ng item. At dahil na rin sa isa siyang licensed teacher or board passer, ay madali niyang nakuha ang kanyang item. At nung taong 2013 ay nanumpa na siya bilang isang ganap na guro. Sa iyo, Miss Dreamer, kung nakikinig ka pa man sa ngayon, maraming salamat at patuloy na magiging inspirasyon ang kasaysayan mo sa aming lahat, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na nakikinig. Ako ay isang anak mahirap, lagi na lang akong nagsusumikap.